Ayan, hello po mga ka-farmers! Kumusta po kayong lahat? Saan man kayo naroon ngayon? For today's video is, pasisilip ko po sa inyo itong aking DIY incubator na ginawa. Ayan, at ito po mga ka-farmers is nasubukan ko na. Kapipisa lang po ng aking nilagay dito mga itlog. At okay naman po, napisa naman po, kakunti lang yung hindi na napisa. Gawa ng nung nakaraang dumaan yung bagyo ay halos 5 days na walang kuryente dito, kaya wala po akong pang support ng battery na malaki, kaya ang nangyari po ay nakulangan po sa init itong incubator. Yun po yung mahirap pag mayroon kang incubator tapos burn out, mahirap po. Kailangan po talaga may battery na nakahanda. Ayan. At pasisilip ko po sa inyo, i-reviewin ko po itong aking ginawa na incubator na ito. Okay, let's go! Ayan mga ka-farmers, at ganito po yung aking ginawang incubator. Ito po ay pininturahan ko na rin. Ako na po ang nagpintura. Ayan, at nilagyan ko po ng controller. Yan, temperature controller po. Ayan, at meron din pong switch. Yan, dito po yung plug nya para sa kuryente. At nilagyan ko rin po ng lock. Yan, para sa ganun po ay pit na pit at walang singaw itong incubator natin. Ayan, at pasisilip ko po sa loob kung ano yung mga ginawa ko na mga tray nya. Ito po mga ka-farmers is budget meal lang po. Hindi po ako gumastos ng ganong kalaki. Kaya po sa mga gusto gumawa ng incubator at nagbabalak, wag po kayong matakot sumubok. Subukan po nyo, dahil ako po wala rin po akong alam. Sinubukan ko lang po ito. Ayan, nanood po ako sa YouTube, ay nakakuha po ako ng idea, at yun naman po ay nagawa ko. Ayan, ito po, nilagyan ko po siya ng salamin bubog na ganito. Ito po ay hiningi ko lang dun sa tropa ko na gumagawa po ng mga bintana. Hiningi ko lang po ito. Yan, kung kayo naman po yung may kakilala na gumagawa ng mga bintana, hingin na lang po nyo para makatipid po. Ayan. At ito po yung loob ng aking incubator. Ayan, andito yung sensor nya. Ito po yung sensor. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ito po yung sensor. At nilagyan ko rin po ng yun, humidity. Sa humidity percent yan, at saka temperature po. Yan, nilagyan ko po yan. Tapos ito po yung tray nya mga ka-farmers, para sa ating mga itlog. Ayan, ito po yung unang layer nya. Ito po pangalawa, pangatlo, at pang-apat na layer po. Bali mga farmers, ang laman po nito, isang tray is nagkakalaman po ng 100 pieces na itlog. Kaya ang lahat po na laman nito ay 400 po. Ayan. Tapos ito po, nilagyan ko ng sangga. Yan po. Nilagyan ko po ito ng pinakasangga na plywood. Ayan. Para hindi po direkta na tumama, kung ilalagay po natin ang itlog dito mga ka-farmers, para hindi po direktang tumama yung init. Hindi po mamatay yung ating ang ating mga sisiw sa loob ng itlog. Kasi pag rekta po 'yan, ang mangyayari masusunog, ganun, mamamatay sila. Compare dito na dito galing yung init sa ilalim, itataas lang po, itutulak lang po nitong pan. Yan. Ito po yung pan mga ka-farmers, kung makikita po nyo. Ito yung pan. Ayan, tapos meron po akong dalawang bumbilya. Ayan, ito pong bumbilya ko ay 50 watts po ang isa. Yun ang isa. Tapos doon po sa likod noon, doon po, doon ko po nilalagay yung tubig. Yung pong pinaka-humidity. Ayan. Itong wire po nito, ayan, magkarugtong lang po yan papunta dito sa pan.
I-connect lang po nyo ito. Madali lang po ito. Pamula dito sa pan, i-connect lang nyo dito sa may ilaw. Hanggang dito sa pangalawang ilaw, ganun din po. Positive, negative. Yan. Yan naman po ay pagbuhay nyo ng dito sa taas sa on. Pagbuhay nyo, buhay po ang ilaw, buhay din po itong pan. Magkasabay po yan. Ayan. At ang mga gilid po, kung gagawa po kayo nito, lagyan po nyo dito ng yan, sa mga bawat gilid sulok-sulok na ganyan, lagyan po nyo ng stickwell glue para sa ganun po ay hindi po singaw. Kaya ito po ay may suggest ko po sa inyo na ganun ang gagawin kasi ito po na tested na po. Kapipisa lang po ng mga itlog dito ng itik at okay naman, masisigla naman po yung mga itik natin. At 29 days lang po nagpisa na. Start po ako ng A1. Ayan. Nilagyan ko rin dito ng pinaka-lock, yan oh, yung ang tawag ba dito? Yan, nilagyan ko para fix na fix talaga yung walang singaw. Ayan. Tapos sa taas mga ka-farmers, siyempre kailangan natin ng pasingawan. Dalawa nilagyan ko. Ang luwang nito mga ka-farmers, kung kayo ay may lapis, sakto lang po yung ano ng lapis dito. Sakto lang po yung sukat ng lapis. Ayan. Yun lang mga ka-farmers at ngayon po ay maglo-load uli ako ng itlog. Ayan, kung makikita po nyo mga ka-farmers, meron po tayong mga itlog na ilo-load na naman. Ito po ay nasa 150 pieces at susubukan po uli natin kung mapipisa uli natin, papipisahin uli natin. Pero natry na naman po natin, okay naman. Kaya sigurado na basta fertile itong itlog na to, mapipisa po ito. Ayan. Yun lang mga ka-farmers at sana po ay may natutunan kayo sa aking mga ginawa sa aking pagre-review ng incubator mga ka-farmers. Madali lang po itong gawin at kayang-kaya po ninyo. Ayan. Basta manalig ka lang sa sarili mo na kaya mong gawin ito. Yan. Kasi kung bibili ka po nito, talagang may kamahalan po eh. Kaya naisip ko na lang gumawa ng sariling incubator. DIY po. Yan. Yun lang mga farmers at salamat po sa inyong panonood and God bless. Bye bye po.